talagang gusto nilang maging kongresista miski wala naman sila alam sa paggagawa ng batas. Maski sila ay napupunta lang doon, nagpapacheck na attendance. Bakit sila gusto maging kongresista? Dahil nga po sa infra-budget. Now, ang formula po na dinivise ni Yusek Cabral, hindi bababa ang kada district congressman sa 1 billion na infrastructure. Wala ho tayong pahabang pag-uusapan dito mga kadit. Sabay-sabay ho tayong mag-react, mag-comment dito kay Spock Sari Roque kasi nga mga kadit isisiwalat niya ho mga kadit ang pinakasikreto ng mga kongresista na kahit wala ho silang alam dyan sa batas, gagastos ka lang ng kakaunti, babalik ho ng 500% ang kanilang kikitain. Nandyan ho talaga sa House of the Representatives mga kabdit ang pinakamalalaking buhaya sa kasaysayan ng ating gobyerno mga kabdit. Kaya tingnan nyo ho mga kabdit, bawat proyekto ho ng isang congressman umaabot ho ng minimum of 1 billion pesos. Kaya mga kabdit, sabay-sabay ho tayo makinig dito kay Spock Sari Roque. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Kaya mga kabdit, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Happy New Year sa inyong lahat! At syempre, meron pa rin tayong Christmas tree dahil Pasko pa naman hanggang linggong darating dahil yan ay ang Three Kings. So, pagdating po ng Three Kings, nako, kinakailangan pira-pirasuhin ko na itong tunay kong Christmas tree, ilagay sa bag at ilagay sa basurahan. Yan nga lang po ang problema kapag tunay na Christmas tree ang iyong gagamitin, darating ang panahon, kinakailangan ragariin at ilagay sa plastic bag at itapon sa basurahan. Hindi gaya kung yan ay plastic, ayusin mo lang uli, itatago at gagamitin sa susunod na taon. Pero okay lang naman po, hanggang Three Kings ay meron tayong siyempre celebration dito sa ating tahanan at itong Three Kings neto ay ganun din pong gagawin natin bago matapos talaga ang Pasko ng 2025 and 2026. Well, ngayong araw neto, ang pinag-uusapan, abay talagang pinagtutulungan nila si Congressman Leandro Libiste. Well, Congressman Leandro Libiste, dahil ikaw ay minsang nag-sit-in sa aking klase sa Constitutional Law 2, at dahil ikaw ay talagang matalino at talaga namang alam kong malinis ang iyong hangarin, dahil ikaw ay kumita na ng malaki sa iyong power business at hindi na kinakailang mangurakot, re-resbakang kita. Ngayon, dating isang kongresista, pag-usapan natin, magkano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Di ba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamalinis sa Delima, ng mga jokno na nagtatahimik ngayon? Ngayong may kontrobersya sa 2 million na Christmas bonus, tahimik. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan, kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan, mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. At alam nyo pa, yung Christmas bonus na yan, posible po yan bukod pa dun sa chinecheque. Kasi yung mga chinecheque, yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, una-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa Kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants, yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay merong plantilla. Ano po yan? Okay, meron pong plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So, 6 po yan. Pero bukod po dyan, na ang sweldo ay nanggagaling sa Kongreso, hindi doon sa monthly budget ng congressman, meron pang pong 10 na mga consultants
na nung panahon ko po ay tagto 200,000 yung 10, tagto 20,000 kada linggo. Kaya nga po sinasabi nila, lugi ang congressman pagdating sa mayor dahil ang mayor ang daming ghost employees. Pero bawi naman po ang congressman. Ito po ang kanilang kubra. Una-una, yung sweldo, nakacheque po yan, 4 million a year. Dahil yan naman po talaga ay government standardization na scheme, no? Ang congressman po at mga senatong, second highest na sweldo, ang pinakamataas pong sweldo, yung presidente na umaabot ng mga 5 million. Pero ito po ang hitch. Yung sinasabi nila na liquidation by mere certification, alam niyo ba magkano kada congressman yan? Yan po ay 58 million kada congressman. 58 million. So kung di-divide mo yan sa 12, yan po ay pumapatak ng 4.8 million. Ngayon, dadagdagan mo pa yung 4 million salary, sabihin na natin 400,000 niya, so nagiging 5.2 na. Pero meron pang ibang mga budget na ibinibigay. Meron pa yung travel allowance, meron pa yung office supplies. Bukod pa po yan doon sa MOOE. Pumapatak po talaga na kada buwan ang nakukuha ng isang kongresista ay 7 million a month. Panahon ko pa po yan, ha? Yan po ay cheque. Bukod pa yan yung mga cash na binibigay ng speaker tuwing Ayan nga mga kapdit, grabe ho yung mga nakukuratsa ng mga congressman na to. Kaya pala ito si Sheldok, no? Dahil hindi nga naman nanalo dyan sa pag-senador, dito na lang sa congressman. Kasi nga mga kapdit, sino ba yung mga yan sila Sheldok, no? Yan po yung mga taong bumabanat lagi sa mga Duterte. Yun pala, itong mga ito, ito pang si, ano pa nga, Sedanya, yung bungal, mga kapdit. Yung LGBTQ, wala naman ho tayong galit sa mga LGBTQ, pero yung mga taong yan, yung mga galit na galit sa mga Duterte dahil nga daw sa confi funds si VP Sara, pero yung kay Marcos Jr. wala ho sila masabi yung 4.5 billion confi funds. Tapos ito mga yung pala, kaya pala si Marcos Jr. pinapabayaan nila, tingin ho natin tingin lang mga kapdit hindi naman ho talaga na sinasabing alam nyo na, parang inaambunan din ho sila dyan yung mga tao sa House of the Representatives. Kaya naman isipin nyo, million ho yung naaambun sa kanila. Sinong hindi naman kakahol ng katulad ng mga yan? Di ba? Sino yung hindi tatahol katulad ho ng mga taong nandyan? Pagdating sa impeachment ni VP Sara, marami ho sila nakapirma yung mga House of the Representatives, yung mga congressman. Pero pagdating kay Marcos Jr. na nagnanakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, tahimik ho lahat sila dyan. Ano ho ba yun? Hindi ho ba sila nagdududa? Yung mga Pilipino nagdududa na sa ginagawa ho nilang kabalbalad. Kaya nga bumaba yung trust rating ng Marcos Jr. dahil sa matinding korupsyon sa ating bansa. Walang EJK, walang nahuhuling mga kriminal, walang nahuhuling, alam niyo na yung sumisingot. Pero matindi naman ho yung korupsyon. Matindi ho yung korupsyon, tas laganap pa yung pinagbabawal na gamot. Kahit halos lahat ng kanto ngayon mga kabdit, meron ng pag-alagala. Di ba? Nakakatakot na ho yung panahon ni Marcos Jr. ng Pasko at tuwing magkakaroon ng congressional break. Now, bukod pa po dyan, merong PDAF na tinatawag na ngayon allocables ang tawag nila. Nung panahon ko, 70 million. So, ibig sabihin, tanggapin mo o hindi, meron kang 70 million intended para dun sa mga infrastructure projects na maliliit, mga pang multipurpose hall, na yan naman ang hinihingi talaga ng mga botante, no? So ngayon po, itinaas ang allocables. Ang allocables ngayon, 220 million. Mantakin nyo, ha? Ilang taon lang akong umalis ng Kongreso. Umalis po ako ng Kongreso 2017. From 17 na PDAF, naging 220 million na yan. Lahat po yan ng kongresista. Noong panahon ko, kung merong kongresista na tatanggap, ang nakukuha nila ay 10%. Ako po talaga Kristiyano. Kaya ako po talaga binuhos ko lahat ng aking pondo para sa mga proyekto. Kaya kung titignan nyo yung aking mga proyekto, makikita nyo, napakalaki ng aking mga multipurpose halls kung ikukumpira mo doon sa multipurpose halls sa ibang kongresista. Ang sinasabi ko lang sa mga contractors, hindi na ako hihingi kasi barya lang naman yun. 70 million na kada isang multipurpose hall is 1 to 2 million. Bakit mo pa pagkakainteresan yun? Kinikita ko naman dati yun sa private sector. Kaya hindi ko na pinapansin yan. Gaya ni Congressman De Viste, na kumita na po yan. Huwag niyong sasabihin pero kumita po yan nung binenta niya yung kanyang solar project. Hindi po bababa. Sa 50 billion ang kanyang kinita.
So kung ilalagay mo na lang yan sa bako, ang 50 billion, magkano yan? Sabihin mo ng 10% interest, edi meron na siyang 500 million a year. Kaya hindi niya kinakailangan ang mga kwarta na nanggagaling sa kongresista. Ngayon, so dati-dati po, 10% yan kapag kalye, 5% kapag building. Pero ngayon nga po, sabi ni Mayor Bagalog, nagiging hanggang 60% na pupunta sa kanila. O magkano yun? 60% ng 220. O ang 10% na lang ay magkano yung 2.2. So kung nawawala, 220, magkano yun? Magkano lumalabas doon? 220 less sa 70%. Magkano yung 70%? Ang natitira na lang siguro mga 30 million. So 90 million na yan. O, di ba? Meron na siyang 7 million naman, plus meron pa siyang 90 million doon guaranteed, doon sa allocables niya. O divide mo yan by 12, roughly 9 million. So magkano nakubra nila? Di nasa 16 million na sila amang. Pero ito po ang bonanza. Kaya talagang gusto nilang maging kongresista miski wala naman sila alam sa paggagawa ng batas. Maski sila ay napupunta lang doon, nagpapacheck na attendance. Bakit sila gusto maging kongresista? Dahil nga po sa infra-budget. Now, ang formula po na dinivise ni Yusek Cabral, hindi bababa ang kada district congressman sa 1 billion na infrastructure. Kahit ano pong mangyari, hindi bababa yan sa 1 billion. That's the great equalizer. Yan ho talaga yung dahilan mga kadita. Kung wala kang pera, sabihin na ho natin yung net worth nitong isang congressman na ito, meron siyang 5 million sa kanyang bangko. Maglalagay-lagay lang ho sila ng kanilang pangpabango ng pangalan dyan sa mga ordinaryong Pilipino. Katulad ho natin na yung mga iba kasi ho natin kababayan, yun, alam niyo na ho. Konting pera lang, okay, boboto ko to. Ganyan ho kasi yung prinsipyo ng ibang kababayan natin. Hindi naman ho natin nilalag na ito yung kinasasakit ng loob ng ating, alam niyo na yan. Hindi ho nila binoboto yung karapat-dapat. Tignan nyo ito yung ganti sa atin. Bibigyan ka ng 1,000, 5,000 ayuda. Ilan taon siya manunungkulan? Ganon din ho karaming taon. Mangungurakot yung mga tao dyan. Isipin nyo ho mga kabdita, minimum 1 billion pesos infra project. Bawat congressman. 1 billion ho yung minimum. Kahit na wala nga silang alam sa batas, basta tumakbo sila, manalo sila, konting pirma, konting agree, meron na ho silang kwarta. Sino yung kawawa? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Tayo ho yung nakakaawa sa mga mapang-abusong taong katulad ng mga yan. Ni Charis na House of the Representatives, nila Shell Jokno, nila Abante. Yan yung Abante na yun, hindi naman talaga nanalo yan. Pinanalo lang ni George Garcia. Di ba? O si Sedanya, yung LGBT na, alam niya na ho yun, mga galit sa mga Duterte. Ngayon, 70% of 1 billion is 700 million. O sabihin na natin, hindi gahaman si congressman, kalahati ang kinikita niya, mantakin nyo, 500 million din yan. So kung sa tingin nyo, konti lang ang kubran mga congressman, nako, lahat po yung mga yan, kapag yan nag 9 terms, bilyonaryo po sila. Kaya nga napakamahal na po ngayon tumakbo para congressman. Gagastos sila hanggang 400 million para manalo sa kongresista kasi nga naman, kung makakakuha ka ng 1 billion worth of project, sabihin na natin malinis sila. Sabihin na natin na ililimit nila to 20% ang kita nila. O magkano ang 20% ng 1 billion? O di ba? That's 200 million. Yung 15 million amount pa nila. O di ba? So that's 200 plus 150, 350. Kaya nga gagastos sila hanggang 350 kada eleksyon kasi ang balik naman yan times 3 dahil 3 taon ang kanilang termino. Naintindihan nyo na ngayon kung bakit namimigay ng pera lalong-lalo na ang mga kandidato sa kongreso. Dahil nakatago ang kanilang kubra dun sa infra. At pati yung mga chinichikehan ng gobyerno, abay pipirma lang sila. I certify that the public funds amounting to how much? 58 million minimum in MOOE was spent for a public purpose. Pero yung 58 million, kulang pa po yun dahil meron pang supplies, meron pang travel allowance. Pumapatak po yan siguro mga 70 million. Pirma lang. I certify that it was spent for a public purpose. Alam niyo nung bago ako sa Congress,
maraming nawawalan ng trabaho dyan sa Kongreso kasi may natatalong kongresista, may nagti-three-termers. So lahat po yan, habang nagkakaroon ng briefing, kasi may briefing na ginawa si Professor Claire dun sa Kongreso, no? Nandun po yan, nakapila-pila sila, nagbibigay ng resume. Aba, may kinuha ko kasi hindi na veterano sa Kongreso kasi nga hindi ko alam kung paano yung liquidation. Akala ko ang liquidation mahirap. Abay, biro mo, kumuha ko na isang tao na old-timer dahil ang akala ko kinakailangan ko isang veterano para mag-liquidate. Yung pala, pipirmahan lang. I hereby certify that the amount of 70 million was spent for a public purpose. Yun lang. Yun yung tinatawag na liquidation by mere certification. So ganyan katindi po ang kubra ng mga congressman. Kaya uulitin ko po, bukod pa sa presidente na merong 100 billion na insertion sa budget na binigay ni Zaldico ang 25%, ang katotohanan po talaga, ang korupsyon talaga, nasa pinakamatataas na opisina ng gobyerno mula presidente hanggang congressman at mga senatong. Si Miriam Defensor Santiago po, siniwalak din kung magkano ang budget ang kubra ng mga congressman. Babalikan po natin yan. Siguro bukas, babalikan natin yung expose ni Miriam Defensor Santiago dahil dyan po talaga sa Senado, ang system naman, etong total budget, let's divide it by 24. Ganun lang po sila. Kaya malalaki po talaga ang kubra. Kaya naman, umaabot ng 1 bilyon ang gastos ng isang senatong kasi meron naman siyang 6 na taon para bawiin. At talaga namang ang ROI nila baka 500%. So, mga kaibigan, no? Wag po tayo magpalinlang. Pinagtutulungan nila si Leandro Libiste. Nagsasabi po siya ng totoo dahil ako po nanggaling na sa Kongreso. Sa totoo lang po, nung lumipit ako sa Malacanang at ang presidente nga si Tatay Digo, naku po, talaga namang budget. Kasi sa Kongreso dati, walang tigil ang dating ng mga cheque. Walang tigil yung pagdidistribute ng Committee on Accounts ng cash. Doon sa session hall, doon sa malapit doon sa roster ng speaker, may maliit na kwarto roon na nakatago, may pintuan doon. Doon sila namimigay ng cash. Naku po, limpak-limpak, boxes of pera ang pinamimigay doon. Cash po yan. Kapag cash yan, yan ay galing kay speaker, galing sa Committee on Accounts na hindi nila. Isa pa ho yan mga kapatid. Totoo naman po kasi ito sinasabi ni Spock Sari Roque na pinagtutulangan ho itong si Kong Lebiste. Tignan ho natin mga kapatid. Kasi panigurado kung hindi ho siya tanggalin dyan, masususpindi rin ho siya. Kasi nga mga kapatid, nilalantad niya ho lahat ng kanyang nalalaman. Bago pa mawala ito si Cabral, mga kapatid, nalaman niya na ho, nabigay na ho sa kanya yung mga papeles o mga files ng kung sino, yung mga, alam niya na ho, may insertion. Diba? Kaya panigurado mga kapatid, nakikita na ho natin. Ito si Lebiste, kung hindi ho patahimikin, tatanggalan ho siya ng pwesto. O kaya isususpindi ho katulad netong si Kong Kiko Barsaga. Kasi nga mga kapatid, sila ho yung lumalaban diyan sa kadiring gobyerno ni Marcos Jr. Sila lang ho yung mga totoong may prinsipyo mga kapatid. Hindi ho nagpapabayad. Hindi ho po nagpapasakal sa leeg. Pinapublish ng hindi malaman ng mga taong bayan. So yung mga nagmamalinis, aminin, napakalaki na ngayon kumpara dun sa aking panahon. Kasi nung panahon ko, nandiyan si Tatay Digong. Di ba, binito nga niya, nung kauna-unahang pagkakataon na ang mga congressman ay naglagay ng sangkatutak na mga insertions, binito lahat ni Tatay Digong. At wala siyang pakialam. Nagkaroon tayo ng reenacted budget for 1 or 2 months, wala siyang pakialam. Hindi siya pumayag na gawing palabigasan ng mga magnanakaw ang kaban ng bayan. Which is the opposite now. Kasi nga, kapag ang presidente mismo nangunguna na ginagawang palabigasan ang kaban ng bayan, siyempre, lahat na ay susunod. Pasensya na kayo, sinira ko ang New Year nyo. Pero dapat malaman ninyo. Ako naman kasi dati pa ako nagsasabi, palibasa, hindi nga ako kumita sa infra dyan, sinasabi ko na dati-dati pa, ha? Yung 5% building, 10% kalye. At mahirap talaga pag ikaw ay party list kasi hindi mo kontrolado yung district congressman. Totoo po, marami kong projects na nakuha. Pero lahat po yan, kinuha ang credit, kinuha ko ano man ang kubra,
ng mga district congressman dahil nga yung district engineer nagre-report sa district congressman. Kaya nga po kung nais nating maputol itong korupsyon na systemic na sa Kongreso, kinakailangan baguhin natin ang siste. Hindi na dapat kada district ang pag-elect ng congressman, gayahin natin ang sistema sa Europa. Kinakailangan ang basihan ng eleksyon ay partido at ang kanilang plataforma de gobyerno. Ganyan pong nangyayari sa Europe. Kaya walang district engineer na sumusunod sa isang district congressman. At kaya lahat ng proyekto, talaga namang pong centralized planning ang nangyayari at hindi gumagawa lang ng proyekto para pagkakitaan ng politiko. Pag-isipan po natin yan. Gawin natin ang ating mga congressmen at ang senatong para sila ay maging tunay na congressmen at senators, ihalal natin sa kanila sa pamamagitan ng kanilang partido at hindi lang sa pamamagitan ng partido, hindi dahil sa kanilang mga personalidad, kundi dahil sa kanilang plataforma de gobyerno. Diyan lang po talaga siguro mabubuwag itong sistema ng korupsyon sa Pilipinas. So at least kahit binuwisit ko kayo on the first working day of 2026, meron naman po tayong mensahe na meron naman pong solusyon. Ayun nga mga kapatid, kung meron ko kayo naging mensahe dito sa naging payag ni Spock Sari Roque na isa ho talagang plataforma, paninira ang gagawin ng kampo ni Marcos Jr. dito kay Kong Libiste dahil alam naman po natin, marami ho nalalaman, meron pa hong ilalantad dyan na malasaldi ko ang galawan. Kaya mga kapatid, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.